Tayo po'y magsilod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Konji. Ama, sadyang kay dakila niya. Kay sarap niyang magmahal, kumaling at kumatnubay. Di man siya nasisilayan, siya'y tuwirang nadarama ng kanyang mga anak na sa kanya'y nagnanasa, tuwirang mapapatotohanan niyang buhay na buhay siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag sinuri niyo ang buhay, makikita niyo kung papaano ang Ama ay kumikilos na mainam sa buhay ninyo. Sabihin man ninyong palagay niyo ay mahirap kayo, ngunit mahirap nga kayong napapaligaya, napapasaya niya. Hindi ba may Diyos na totoo talaga? Na yun ang pagkilos niyang hindi kayang unawain ng tao. Sadyang napakaiwaga ng Ama. Ang hirap liripin, wika nga. Subalit, ang bawat karunungang naibahagi sa kanyang mga anak upang iulat ang kanyang kadakilaan, kung liliripin ng sinuman, matatantong siya'y buhay na buhay. Katulad ng karunungan ni Solomon, sadyang pinakita doon ng Ama kung paano siya maghari sa isang katauhan, kung anong talinong maibibigay niya. Kaya halina mga minamahal ko, palagay niyo ba'y wala kayong alam? Wala kayong kaalaman? Magkakaroon kayo ng karunungan, magkakaroon kayo ng kaalaman. Tanging siya lamang ang pagmumulan. Ang hindi ninyo kaya niyang ibigay. Ang hindi ninyo nalalaman, kaya niyang ipabatid. Kaya't sa inyong lahat, pagarian kayong ganap. Naway matularan si Solomon sa pag-ibig niya sa karunungan. Wika nga niya, mula sa kanyang karunungan na kantan, ang karunungan ay mahal ko, kaya sinikap ko na hanapin siya mula sa aking kabataan. Ipinasya kong siya ang makataling puso. Ako'y lubos na nabighani ng kanyang kagandahan. Lalong naging marangal ang kanyang pagsilang dahil sa pagiging malapit niya sa Diyos, ang Panginoon ng lahat na nagmahal sa kanya. Siya ang tagapagturo ng mga hiwaga ng Diyos at siya ang nagpapasya ng dapat gawin ng Diyos. Kung ang kayamanan ay kanais-nais makamtan, lalong higit ang kaalaman na nagpapakilos sa lahat ng bagay. Kung gumagawa man ang kaalaman, lalong malaki ang nagagawa ng karunungan na nagbigay anyo sa lahat ng bagay. Kung ang pinahahalaga ninyo'y katwiran, iyan ay bunga ng karunungan. Itinuturo niya ang pagtitimpi at pangunawa.
katarungan at tibay ng loob. Ang tayo wala nang makikitang pakinabang na higit pa kaysa mga ito. Kung nais ninyo ang malawak na karanasan, alam ng karunungan ang nakaraan at ang mga darating. Alam niyang ipaliwanag ang pangungusap ng tao at ang kasagutan sa mga suliranin. Maihahayag niya ang mga tanda ng panahon at ang mga kababalaghan at ang kahihinatnan ng mga pangyayari. Kaya nga, ipinasya kong magkaroon ng karunungang gawing kataling puso, pagkat alam kong bibigyan niya ako ng magagandang aral. At mga payo sa panahon ng kabalisahan at kalungkutan, nasabi ko sa akin sarili, dahil sa Kanya ay magiging tanyag ako sa paningin ng mga tao at magkakamit ng karangalan sa paningin ng matatanda kahit ako'y bata pa. Makikita nila ang kahusayan ko sa paghatol at ako'y hahangaan ng mga tagapamahala. Pag ako'y nanahimik, hihintayin nila akong magsalita at pagsasalita ko, sila'y makikinig. Kung ako man ay nagsasalita ng mahaba, sila'y natatahimik. Dahil sa karunungan, hindi ako mamamatay, sapagkat mag-iiwan ako ng alaalang mananatili sa alaala ng mga susunod sa akin. Kay buti ng Ama. Yan ang karunungang hinanap ni Solomon. Yan ang kaalamang nakanta ni Solomon, na kung lahat ng tao ay mimithiin, sa oras ng kagipitan, sa anumang kaguluhan, sa anumang kapighatian, lumbay at kaguluhan, ang karunungang mula sa Ama ang tunay na magbibigay upang mailigtas ka sa lahat ng ito. Sapagkat ang karunungan niya ay walang kapantay, na ituturo niya ang dapat at marapat mong gawin, na ituturo niya ang dapat mong hanapin, na ipagkakaloob niya ang tunay mong damdamin, na ibabahagi niya ang malinis na kaisipan, na ipagkakaloob niya ang mabuting kaisipan, at na ibibigay niya ang mabuting buhay. Yan ang karunungan na mula sa Ama. Kaya kung lahat lamang ng tao ay maghahanap ng kanyang karunungan at hindi magiging balisaw-saw, baligtad ng isip, tunay na maaabot, matatarok ang karunungang hindi kayang liripin ng tao na nagpapasiglat, nagpapalab ng buhay. Kaya mga mahal, halina, halina, patuloy niyong alamin ang karunungan ng Ama at masusumpungan niyo sa mga mitimithi niyong magaganda at mabubuti para maghari at makapanahan siya, ipagkakaloob niya ito. Maraming pamamaraan ng Ama sa buhay ng tao. Maraming dahilan man na nagaganap sa buhay ng tao, marami naman siyang kalutasan at malulutas niyang lahat ito. Kaya't kung karunungan niya ang kakamti ng tao, walang masisiphayo at malilito ang buhay nito. Buhay ba ang Ama? Kaya kahit napapagal ang katawan mo, sa palagay mo'y nahirapan kang maghanap buhay, hindi mo yan nararamdaman kapag may karunungan kang taglay mula sa Ama. Sapagkat ang karunungang ito, ang siyang nagbibigay pag-aalab ng puso mo para maramdaman mo kung paano kang mahalaga sa Ama mo at kung paano kanya pinahahalagahan bilang anak at magulang mo siya. Kaya halina mga mahal ko, naway maging matalino kayong maghanap ng katotohanan at mithiin ninyong mabahaginan kayo ng karunungan mula sa Ama upang kayo mismo ang magpatotoo. Masarap nga palang kapiling ang tunay na marunong at tunay na magbibigay ng karunungan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? At sa tuwin ay kahanga-hanga ang kanyang mithiin at ginagawa. Walang dilit iba ang patuloy niyang pananalangin. At ito ang tunay na sandata. Mga minamahal, tunay na ang kailangan ng tao
magising, matulog ka, magising, matulog ka, may ginagawa ka't wala. Ang pananalangin na kahit sa bumubulong ka lamang ay huwag niyong tatalikdat kalilimutan. Subukan ninyo. Mayroon kayong iniisip na hindi ninyo maisip kung ano yon, kung saan yun inilagay, kung saan nyo hanapin. Manalangin kayong taimtim. Panginoon, gisingin mo naman ang isip ko at buksan mo ang pangunawa ko kung saan ko nailagay ang hinahanap ko. Tingnan ninyo kung mahirapan kayo at mababagot sa paghahanap nyo. Halimbawa, mayroon kayong gusto. Panginoon, ipabatid mo naman kung dapat kong gustuhin ito o nararapat na baguhin sa isip ko at iba ang gustuhin ko. Lahat nahihiling sama. Lahat naman na ipagkakalob niya sa kanyang katangi-tanging karunungan at sa kanyang mahiwagang kapangyarihan. Kaya halina kayo, mga mahal ko, ang wala sa inyo, hilingin nyo sa Kanya. Ang meron kayo'y ipangalaga nyo sa Kanya. At kung ano ang gusto niya pang ibigay sa inyo, huwag kayong magtataka at huwag kayong mag-aalala. Walang imposibleng nababahagi niya ito. Kaya lamang, matuto kang manandalian ay magbata, panandalian ay magtiis baga. Matuto kang maghintay upang sa iyong paghintay at pagbabatang tinitiis mo ang iyong mga dapat tiisin, sa hindi mo namamalayan, nandyan na ang bahaging dapat ay ikatuwa, ikagalak mo ng dahil walang pasintabit pamamaalam na binibigay ng Ama sapagkat tapat kang sa Kanya'y kumikilala. At yaon ang pawang katotohanan, mga mahal. Halimbawa, mayroon kayong manok. 3 lang ang manok nyo. Tandang, inahin. Panginoon, hinihiling ko sa iyo. Bigyan mo naman ng maraming itlog sila. At ang mga itlog nila ay mapapisa mo ng magaganda. Kahit sa parang palagay mo, pabiro lang yon, ngunit taimtim sa puso mo na umaasa ka, hindi mo namamalayan, dumarami itlog ng manok mo. Ganon kahiwaga ang Ama. Ganyan kadakila siya. Sapagkat sabi nga niya, siyang nagpaparami ng kakarampot, siyang nagpapalago ng kakaunti, siyang nagpapalawak ng maiksi, at siyang nagpapahaba ng makitin. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang maiksi ninyong pag-iisip, para humaba, hilingin niyo sa Kanya ang unawa, hilingin niyo sa Kanya ang karunungan, at nang maibigay sa inyo ang karunungang hindi kayang matapos at tapusin maghapon, ang lahat ng ibabahagi sa inyo'y makatutuwa. Halimbawa, mayroon kayong pasanin sa buhay na kayo'y walang makalulutas ni isa man sa inyo at hindi nyo kayang lutasin. Hilingin nyo ang karunungan na maunawaan ninyo at ibigay sa inyo ang kaparaan at pamamaraan ng kalutasan nito dahil kayo'y walang magagawa. Aminin nyo na wala kayong magagawa. At siyang kikilos upang ibigay sa inyo kung anong nararapat, kung ano ang dapat, na nagtataka pa kayo, paano ang nangyari? Ano ang naganap? Paano nga ito? Wala kang ang mangyayaring magaganap dahil sa iyo lamang. Ngunit dahil sa Ama, marami siyang mapangyayari. Ganon kahiwaga siya. Kaya si Solomon, naging matalino dahil sa kanya. Sapagkat, ang sinabi sa kanya, humiling ka na Solomon kung anong gusto mong hilingin. Wala siyang ibang hiniling, karunungan lamang. Ang naganap kay Solomon, maaring ipaganap sa iyo. Ang ibinigay kay Solomon, maaring ibigay sa iyo. Subalit huwag mong mimithiin o hahangarin man lamang, tumbasan mo kanyang yaman. Dili kaya naman, lamangan mo pa iyan, sapagkat may pangako ang Ama, wala nang makapapantay at lalabis pa sa karunungan ukol sa kayamanan na kanyang nakamtan.
Sapagkat isa lang, kung mangusap ang ama, hindi niya yan pinuputol. Hindi niya yan winawaksi at lalong di niya nalilimutan. Kaya napakabuti niyang mangako, napakabuti niyang magsalita. Ang salita niya ay parang pakong binaon na walang makabubunot maliban siya. Parang isang taga na kabilaan ang talim. Kapag nangusap siya, lagos-lagusan. Tatamaan ang isip mo, tatamaan ang puso mo. Ang damdamit kaisipan mo ay magkakaisa sila sa isang katawan mo kapag ang karunungan niya ay nakamtan mo. Yaon ang pawang katotohanan, mga mahal ko, sapagkat sa Kanya lamang at wala nang iba ang pagmumula ng hindi mo kaya, kaya niya. Wala ka noon, mayroon siya. Wala ka niyan, mayroon siya. Lahat ng mayroon siya, ipagkakaloob niya kung nararapat sa iyong anak niya. Buhay bang Ama? Kaya, pagtiwalaan lamang. Diyos na aking mga ninuno at mahabaging Panginoon, ikaw na lumikha ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng iyong salita. Sa iyong karunungan, nilikha mo ang tao upang maghari sa sangnilikha at pamahalaan ang daigdig ng may kabanalan at katwiran at pairalin ang katarungan ng may katapatan. Bahaginan mo ako ng karunungang makaluklok sa tabi ng iyong trono at ibilang mo ako sa iyong mga lingkod. Ako'y alipin mo, anak ng alipin mong babae. Yan, hilingin ninyo na magpaalipin kayo sa karunungan. Huwag sa sarili niyong katauhan at sa manlilinlang na espiritu, kundi hilingin nyo sa Ama, alipinin kayo niya at magpaalipin naman kayo upang mangunat maghari siya sa karunungan niyang taglay nyo, makikilala nyo kung ano at sino siya at paano kikilos sa buhay nyo. Kaya nga, ang mga nakasumpong ng kanyang paghahari, ayaw nang mawalay pa. Damang-dama nila, siyasat nila kung paano kumilos sa kanila ang Diyos na di nakikita. Kaya siyang-siya sila, alay nila'y buhay, alay naman ang Ama, kanyang karunungan. Buhay ba ang Ama? Isang taong mahina at madaling mamatay, lubhang kakaunti ang pagkaunawa ko sa kautusan at kung paano iyon paiiralin. At kahit na ang isang tao ay maging ganap, wala rin siyang magagawa kung wala siyang karunungan na nagmumula sa iyo. Hinirang mo akong maging hari ng iyong bayan at maging hukom ng iyong mga anak. Iniutos mo sa aking magtayo ng isang templo sa iyong banal na bundok. Isang altar sa Jerusalem, ang lungsod na iyong piniling tirahan. Larawan ng makalangit na templong inihanda mo, buhat pa sa simula. Sumasayo ang karunungan at nalalaman niya ang iyong mga gawa, sapagkat kaharap niya, siya nang likhain mo ang daigdig. Pawang katotohanan, nasa Ama lahat ang kaalaman at karunungan para gawin niya ang dapat kanino man. Kaya kayo, mga anak niya, halina, makiisa kayo sa kanyang karunungan, makihati kayo sa gawa niya at salita, at ibibigay niyang tama't tumpak para ito'y gamitin ninyo pawa sa inyong sariling katawang lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ang karunungan ng tao'y matatapos, lilipas at kukupas. Subalit ang karunungan ng Ama, sino man ang humingi sa Kanya ay hindi siya maubusan, hindi lilipas, hindi kukupas, hindi mawawala, hindi mamamatay. Habang may buhay ang sinuman, humingi ng humingi, hindi siya katitigangan. Halina mga mahal ko,
hilingin nyo kung paano kayo makapamuhay ng natural, na maayos, payapa, marangal, at may galak sa buhay. Sa gayon, habang hinihiling nyong magkaroon kayo ng buhay na payapa, itinuturo naman sa inyo kung ano ang pamumuhay na payapa. Habang hinihiling ninyong matuto kayo sa kanyang kaukulan, napapabatid niya na di ninyo namamalayan, sapagkat ang karunungang walang hanggan, tanging Ama lamang ang pagmumulan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Hilingin ninyo ang karunungan na sa maghapon na partisyon ng inyong maghapon ay di kumulang para siya'y mapag-ukulan. At ibibigay niya sa inyo ang 12 oras na kasama siya at kasama ang dapat ninyong pag-ukulan. Sarili nyo, pamilya nyo, kapwa nyo, kabuhayan nyo, at kung papaano sumamba kayo sa Kanya. Yan ang karunungan na matataglay ng taong humihingi at nagsusumamo sa Kanya. Sa inyong lahat, malaman nawa ninyo ang dapat at karapat-dapat ng matumpak kayong ganap. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, saan nga ba kukuha ka ng kaalaman? Kahit nasabihin mo pang matalento kang tao, kung hindi ka niya bibigyan, ano bang magiging talino mo? Kahit sabihin mong malakas kang tao, kung hindi ka niya babahaginan ng mga gawang ikatitibay at ikalalakas pa ng katawan mo, anong silbi ng lakas mo? Walang-wala. At kahit may pera ka, kung di mo alam gamitin ito sa mabuti at makabubuti sa iyo, bawat araw na ginagamit mo, para mo na lamang nilalagay sa hukay ang sarili mo. Kapag hindi mo alam gamitin sa mabuti ito, buhay ba ang Ama? Kaya ang lahat, hiligin mo sa makapangyarihang walang kamatayan. Ang dapat mong gawin, ang dapat mong suungin, ang dapat mong kamtin. Sumainyo ang kapayapaan, sapagkat kung papaano ang Espiritu ng Ama'y buhay na hindi nakikitang parang hanging hindi nyo masilayan, makakikilos ito sa anumang kaparaan ng kay buti at mabuti. Kaya sa inyong lahat, halina kayo mga mahal. May paraan at kaparaanan na hindi nyo makikita. Mararamdaman nyo na lamang, masasaksihan nyo na lamang kung paano siya kumilos na mabuting ganap sa inyong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Kayo ba ay marunong magmahal? Magmamahal din ang kapwa nyo sa inyo. Sa hindi nyo namamalayan, may ginagawa silang kaaya-ayat kalugod-lugod na ikasisindak at ikagigitla ninyo, ikatutuwa nyo, hindi ikalulumbay. Sapagkat ang mabuting ginagawa nyo, ginagantihan ng Amang mas mabuti pa sa lahat ng mabuti. Kaya ang lahat ng nagpapakabuti, may angking ganti at gantimpalang nakalaan ang Ama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Walang imposible. Lahat ay posible. Lagi niyong tatandaan. Ikaw, sila, kayo, walang kaya sa palagay niyo. Ngunit kapag kumilos ang Ama, lahat ay kaya niya't may pagkakaloob ang paraan sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag nakita niyo ng hiwaga ng Ama, mapapatotohanan niyo na ang mga sinasambit kong ito'y pawang katotohanan. Sapagkat ang mahimalang Ama, di nakikita kapag gumuguhit siya sa lupa. Ang mahiwagang gawa niya, nakikita ng mga anak niyang naghahanap upang masumpungan ang kanyang kadakilaan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alam na alam ng Ama kung ano ka at sino ka, kung anong makabubuti at ikabubuti
ng bawat isa. Kaya't humingi kayo ng kabutihan niya at babahaginan kayo ng masiyahan ang puso nyo. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Ganang katalinuhang pangtao, di mababaybay ito sa inyo, ni di maisisiwalat, maiyahayag na totoo. Ganang di nyo namalayan, ni nasaksihan ang paggalaw, maging ang pagtuturan at pagbibigkas, ay wala kayong nasilayan. Subalit kung kayo'y may pandinig, kayo'y nakarinig, sa kaukulang nararapat at marapat niyong kamtin, sa hindi niyo katauhan at di taong pinagmulan, inyong madama lamang, kayo'y liligayang tunay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Diyos? Minsan katawa-tawa yung mga nagaganap sa buhay mo pagka naisip mo eh. Yung bang pagkatapos ng nangyari, pagkatapos ng kaganapan, masuri mo na lang, oo nga ano, paano pinatupad yun ng Diyos? Paano niyang pinangyari yun? Talaga nga palang napakahiwaga niya at napakabait niya. At totoo nga palang, may mga taong nagpapakabuti at totoong mabuti rin. Sapagkat wala namang taong masama. Uulit-uliting sasabihin sa inyo, sa isip lamang ang kasamaan, ngunit kung ang damdamin ng tao'y mabuti, ang isip na masama, napabubuti rin ng Amang Dakila. Pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Kaya't manalig ka. Ika'y may Diyos, Ama, sa puso mo'y buhayin lubos mo. At damhin mo kung paano minamahal ka. At patuloy mong kamtin yung kanyang pagmamahal na kailanman di mamamatay. Sa bawat kaganapan sa inyong buhay, alalahanin niyong may Ama. Huwag katitiga-tiga ng mga kaganapan, patuloy na Ama ay asahan. Sa kalaliman ng gabi, mayroon pa rin kasama't kapiling sa iyong buhay, na kailanman hindi kanya iiwanan at di lalayuan sa iyong kagipitan. Patuloy kang kanyang aaliwin, patuloy kang kanyang palalakasin, patuloy kang kanyang tatanglawan, patuloy kang kanyang gagamutin, patuloy kang kanyang dudulutan ng tunay na marapat na damdamin, upang bawat araw at gabi man di ka malisya sa kanya'y mawalay. Salamat, salamat, yaw ng masasambi, ilalagak mo ang pasasalamat. Bibigkasin mo ang parangal at papuri, iaalay mo't igaganti sa kagandahang loob niya at pag-ibig sa'yo. Bilang Ama mong totoo, kaya't kayong lahat na anak niya, magnilay makbulay, ganap kayo, pagkat Ama'y buhay at di mamamatay. Sa tuwina'y kapangyarihan ay di mapapara, kadakilan niyang taglay, kamtin niyong tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig.
masasabi mong, Diyos ko at Ama ko, sa kabila man ng mga pinagdaraanan ko, bakit nakakatawa pa rin ako? Sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. At mapapadama sa inyo kung paano mahal din kayo ng kapwa nyo. Kung paano pinahahalagahan din kayo ng kapwa nyo. At kung paano naman nadadaman nyo ito sa kapwa nyo, sila na may maidudulog nyong matanan at maltintim sa Ama, na sila'y ganang pagpalaing higit pa. Kaya't kapag nagkaisang mga anak niya, tuwirang walang masisipayo sa Kanya. Pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Tingnan nyo nga naman, talagang ang Diyos ay mapagpakain mapagpabusog. Ang pagkilos niya ay hindi nyo po kayang liripin kanina po mababait kayo, sabi sa mga pasyente. Kasi kay may dadalawin ako Sabi po na may sakit. Isipin mo, alam mo, dadalaw ka lang sa may sakit. Yung pala, bubusugin ka sa pagkain. Abay, pamaya-maya may sumusundo. Halip po kung Cheng. Dumaan daw po kayo at birthday nung Ay, paano nalaman ka kung ako'y naririto? May nakakita po ka ganyan kabuti ang Ama, pinakita ko para busugin na. Huwag ba ang Diyos? Hindi lang pala. At may istorya po kaming katawa-tawa Talaga naman pong habang pinagninilayan ko pati yung mga kasamahan ko puyat. Abay, nabot ba naman kami ng 2:00 sa puyat? Nung Sabado ng gabi. Pero di ko na ikukwento, Ganyan kumilos ang Diyos. At sabi ko po, doon sa aking kasama, Robe, sabihin mo anak sa kanila, mauna na umuwi. I-text mo, bayan niyo po Pag kung saan po tayo liliko, dig mga yan. Kung saan po tayo pupunta din sila. Ay, mapupuyat ka ako sila. Minsan lang naman po, wala naman po pasok bukas. O, sige ka ako. Mamaya, ito na, text na. Saan ba ka kayo pupunta? Sumunod. Sabi ko, Diyos ko, tama ko. Talagang kahit sa kalaliman ng gabi, hindi mo ako iwanan ng kasama. Buhay po ba ang Diyos? Doon ko po nakikita ang pagkilos ng Diyos, kung paano ang pagpapahalaga niya. Dinadaan ko po lahat sa tawa dahil ayokong umiyak sa inyo. Dahil sabi ng Ama, huwag akong magpapakita ng luha sa inyo, sapagkat ako'y nagpapalakas, nagpapasaglat, umaaliw sa inyo. Kung ako ang iiyak mismo sa inyo, lahat kayo mauuhaw sa luha niyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya ang sabi niya, ang Panginoon, habang siya ay nakikipagtipan sa Ama, nagpunta siya sa hardin ng Getsemani. Doon siya tumatagaktak ang luha at pawis ay magkasama. Baka may sipon pa nga Pero dahil hindi siya tao, walang sipon Dahil sigurado ko walang sipon. Dahil ang tao lang ang may sipon. Hindi naman siya tao. Nagkatawang tao lang siya. Kaya tubig yung lumulubas sa kanya at dugo. Kasi yun ang tanda ng kanyang katubusan. Maniwala kayo, di bahala kayo kung hindi. Sapagkat yun ang totoo. Wala siyang sipon. Hindi siya nagkasipon. Dahil hindi siya tao. Sapagkat siya nagkatawang tao, kaya ang lumabas lang sa kanya ay tubig at dugo. Sapagkat siya ay taglay niya ang kaligtasan at kalinisan ng dugo at tubig ng tao. Buhay ba ang Diyos? Di huwag kayong maniwala. Subalit, totoo ito. Hindi nagkasipon ang tumubos ng kasalanan. Pero ikaw umiyak ka, tutulo sipon mo. Buhay ba ang Ama? Magbabara ilong mo, tsaka kaiyak mo. Dahil, sipon, uhog ka. Ay, kadiri ka naman niya po kung na yun. Nung naku, nadidiri ka sa sipon, sa kasalanan mo, hindi ka nandidiri. Buhay ba ang Ama? Dapat sa kasalanan mandiri ang tao para hindi niya na nagagawa.
sapagkat pinandidirihan niya yung sarili niyang kasalanan. Buhay ba ang Diyos? Yan ang wala kayong alam. Kaya inistorya yon para masambit yaon. At kaya nagpunta itong si Moises sa bundok ng Sinai, bundok ng Horeb, sapagkat patotoo lamang ng Ama, sambahin mo siya sa kataas-taasan niyang pangalan at kapangyarihan, at kailanman ay hindi ka malulugmok sa iyong buhay. Kaya nga, nang magpakita rin ang Elias at Moises sa pagbabagong anyo ng anak na isinugo, nagitla ang mga alagad na kasama. Yan, magitla nawa ang tao sa pagbabagong anyo nyo, na wag nang mapamarisan ang dating pagkatao, kundi patuloy na magliwanag ng katotohanan at wag nang balikan ang karumihan bilang taong lupa at katawang tao. At kaya nga ba, nang makipagtipan at ang tipanan na tunay na wala mang dambana ng panahon ni Jacob, nakahiga lang, nakipagtipan ng Ama sa pamamagitan ng panaginip. At ang sinabi, ito, tatandaan ko ito, sapagkat dito nakipagniig ang Diyos sa akin. Ganyan ang katotohanan. Kung saan dako nakikipagtipan at nakikipagniig ang Diyos, Espiritu sa inyo, lagi niyong tatandaan, itanim niyo sa puso niyo, itanim niyo sa isip niyo, huwag niyong papatayin ito, sapagkat yun ang tipanan ng Diyos kung papaano kayo nakadama at nakakilala sa Kanya. Kaya, ang bawat pakikipagtipan niya sa inyo, na nararamdaman yung kaibuti niya, na napakikilala niyang napakabuti niya, na napapabatid niyang mabuti siya, huwag niyong lilimutin kailanman. Upang kung papaano siya nakikipagtipanan sa inyo, kung papaano siya nakikipagniig sa inyo, sa kalaliman ng gabi, kahit nakahiga kayo, kahit nakaupo kayo, kahit nakaluhod kayo, kung ang pakikipagtipan nyo, pakikipagniig nyo totoo, mararamdaman nyo buhay siya. Hindi siya patay, buhay! At ituturo sa inyo kung anong nararapat ninyong gawin at dukdin. Ang kailangan lamang sa pagbabahagi niyong tipanan at pakikipagniig niyo sa Kanya, ang malinis niyong puso, ang malinis niyong isip, ang taglay ninyo sa pagsusumamo, sa paglapit, sa pakikipagniig niyo nang makilala niyo ang Diyos ng pag-ibig na di niyo man makita, damang-dama naman ninyo. Gayon ang Ama. Ang bawat anak niya, pinakikipagtipanan niya. Nakikipagtipan siya. Ang mga anak lamang niyang ayaw pang kumilala at lubos magpadama sa kanya kung gaano siya kahalaga. Ang hindi niya mapakipagtipan ng totoo at lubos. Dahil nananaig ang sariling pagkatao, nananaig ang sariling pag-iisip, nananaig ang sariling damdamin, nawawala ang kabutihan ng Ama sa kanila. Kaya nga, may taong sumasama, may taong masama, subalit wala siyang binigyang buhay na masama sapagkat siya'y banal at ang pagkabanal niya ay hindi napaparang, kaya't ang layon at nasa niya magbalik sa katauhan ang pagiging banal, kaya't ibinaba ang banal na espiritu sa lupa. Mga mahal, katotohanan ng sa akin tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, palawak ng palawak ang inyong mababatid, paunlad ng paunlad ang inyong karunungan, patibay ng patibay ang inyong pundasyon, patatag ng patatag ang inyong kaalaman, kapag di kayo humiwalay sa Diyos Espiritu Banal. Katotohanan ang aking tinuturan, gabay at patnubay, walang mapaparam, buhay na buhay sa sanlibutan. Hanapin nyo't kamtin, mabubuhay kayo ng matiwasay. Ang may pandinig ay nakarinig. Alam kong
magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Ayan, manalig ka anak, anak na Raquel, nananalig at manalig ka na maaayos din ninyong mga IT team ang pagtatala at upang patuloy na may mabasa, may mapanood, may mapakinggan sa YouTube. Alam kong magbabalik din ang pag-aalam, lahat ng nasipayo ay magagala. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. O, tingnan mo nga naman ito. Ilang taon nang lumipas hanggang ngayon buhay pa, sabi mamamatay na. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong magagawa ang Ama.
Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Lagi niyong tatandaan ang salitang yan, sapagkat wala namang nabigkas na mga salita dito sa lupa, kung di nagmula lahat yan sa amang dakila. Sa makatwid, binuhay ang salita, nabuhay ang salita sa mga anak niya sa lupa na nagsasabuhay, at ang kanyang salita ay nagkakaroong kapangyarihan sa mga anak niyang tumatanggap upang makinabang sa kanyang salita na may gawa. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, masaya ba kayo? Kapag nakamta ninyo ang paghahari ng Ama, magugunitan nyo lahat kung paano niya kayo nililingap. Mararamdaman nyo kung paano siya nagpapahalaga sa inyo. Makikita nyo ang pagkilos niyang mahiwaga at mahimala. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Patuloy niyong namnamin ang bawat salita't aral niya. Pagnilayan at bulay-bulayin niyo sa diwa niyo. At manuot managos sa buong kalamnan niyo, maramdaman niyo ang kapangyarihang buhay na kikilos sa inyo, upang mapatotohanan niyo kung paano siya kaibuti sa inyong lahat na mga anak niya. Pagpalain kayo. Tayo na, mga mahal ko.